Ayun, good morning sa mga idol nating trader dyan. Magandang umaga po. BTC, pulahan. Biglang namula. Yung setup natin nung last vlog natin, cup and handle, okay pa naman, buhay pa. Nasa support tayo. In case na butasin niya yung support, next na support niya is yung 50 MA, 100 MA, saka 200 MA. Pero mas malakas yung 200 MA niya na support niya kasi may co-influence dito sa support na ito. Mas malakas siya. Duguan tayo ngayon. Bloody Saturday. Ngayon, yung mga day trader naghahanap na ng posisyon para makaposisyon. Yung mga swing trader, ganun din. Pero yung mga position trader, yung sigaw, ibaba mo pa para makapasok ng magandang price. Yun ang kagandahan sa mga position trader. Palaging rules talaga nila yan, no all in. So, kaya yun ang nagugustuhan ko ang pagiging position trader. Kasi unang-una, hindi ganong time consuming. Hindi rin ganong masakit isipin. Kumbaga, medyo relax lang yung pag-iisip natin pag naka-position trader tayo. Yun, yung BTC natin is nasa support pa naman nitong parallel channel. So, ine-expect natin na mag-bounce siya. Sana mag-bounce siya dito. Sa area na ito. Yan. Bounce siya dyan. Baba ulit dyan. Baka salubungin niya ni 50 MA. Magsalubong sila dyan. Baka magkaroon tayo ng kunting galaw dyan. Pag magsampa yung price niya kay 50 MA or 100 MA. Ngayon, kung antayin niya si 100 MA, malamang na magkakaroon tayo ng galaw niyan next mga July na yan. Mga July first week, kung aantayin niya yung 100 MA. Maliban na lang kung i-break niya itong parallel channel, i-break niya yan, siya ang sumalubong sa 100 MA, possible na magkaroon tayo ng recovery na medyo maaga. So, kahit alin yan, market lang ang makakapagsabi niyan. Tayo, prediction lang tayo. Yun nga, ang sabi ko, no all in kasi hindi natin sigurado ang market. Kunting pronouncement lang ni Daddy Trump, talagang gumagalaw na. Gumagalaw ang market. Hindi natin alam. May kasamang market manipulation kasi yung mga investor natin gusto nila bumaba para mas maganda yung pasok nila. So, ganun pa rin yung prediction ko dyan. Mayroon pa rin, buhay pa rin yung long-term target natin. Yung short-term, nakalabas na tayo dyan sa 106. 103 yung price natin ngayon. Actually, lumabas tayo dyan nung nung 08 May.
nung 106. Yung kinuha niyang area na ito eh. Yan pa tayo lumabas. So, yung long-term position natin, nandiyan pa rin para at the same time, kung bumaba man siya, kung bumaba pa siya, mayroon pa tayong mga sa akin nga, mas gusto ko pa bumaba pa para makapasok tayo. Kahit kunin niya yung normal kasing magkaroon ng medyo malalim na correction ito kasi mabilis yung pag-akyat niya. Oh, ang bilis nito. 1, 2, 3, 4, 5. Sobra-sobra oh. Expected ko nga yan, magkaka-correction pa dito eh. Ang area na ito, dito banda oh. Sa ano, 90,000. Pero kahit 100,000 niya, kunin niya uli yung 100,000, okay pa naman. Kunin niya yung 100,000 na yan. Normal talaga sa isang stock or crypto yung correction kasi wala man talagang tuloy-tuloy na pagtaas. Unang-una, yung mga institution, sila ang kumbaga sa sasakyan, sila ang driver dyan. Sa yung mga malalaking investor, tayo, pasahero lang tayo. So, bilang isang pasahero, responsibility natin na alam natin kung saan tayo sasakay at saan tayo bababa. Tingnan natin si Ethereum, kung anong nangyari. Oh. Si Ethereum, maganda yung posisyon ni Ethereum. Kumbaga, malakas siya, hindi basta-basta na hindi niya pa na-break yung parallel channel niya. Intact na intact yung nag-form din siya ng cup in handle. So, sabay, nasa handle position siya. Tingnan natin. Pero, estimate ko nito, medyo matagal pa ito mag-consolidation dito sa parallel handle. Parallel channel na ito. Possible na antayin niya yung 50 MA. Malamang nagagalaw ito pag nasalubong na ang 50 MA, baka mag-bounce na ito dito, itutuloy niya ng kunti. Ethereum, malakas pa, okay pa ito, intact na intact yung posisyon niya. Tingnan natin si Dodge. Si Dads, yung last vlog ko nito, sabi ko mataas masyado yung tinakbo niya. Sabi ko balikan niya nga yung 0.2. Ngayon nilampasan niya na yung 0.2. Binalikan niya talaga. Nilampasan niya pa. Baka mabukas or mag-bounce siya uli. Kasi possible area ito ang area na ito, yung mga bounce trader, yung area na ito, papasukan nila yan. Pero yung mga position trader, hodler, malamang dito pa yan sa 15, 0.15. Ako nakakabang din ako sa 0.15 eh. Yan ang gusto kong balikan niya. Kasi maliit kasi masyado yung consolidation niya. Maaga masyado. Dati sa stock market, ang gusto kong i-trade yung at least may 2 months na consolidation para pag umakyat siya,
mas mataas yung akyat niya. Ito yung consolidation niya dito is nasa 87 bars. So, magti 3 months na rin pala. 3 months mahigit na rin. Medyo okay na yan. Pag mag-bounce yan, sabay brinik niya ito, medyo pag kinuha niya ito, nag-consolidation ulit siya dyan, area na yan, consolidation siya dyan, sabay brinik out niya yan dyan, medyo mahaba-haba ng tatakbuhin yan. Nasa consolidation process pa siya. Pero tingnan natin, kung aabutin nyo pa yung 0.15. Kung aabutin yan, basta makakapasok tayo ng maayos. 6RP, malakas ito. Oh. Dati-dati, hindi niya nabibreak yung 200 MA, yung area na ito. Ayan, oh. Ngayon, brinik niya na, oh. Saan ang takbo nito? Ito, oh. Pag brinik niya ito, ang area na ito, malalim-lalim takbuhan niya, oh. Tingnan natin sa weekly. Oh, malalim-lalim. Tingnan natin, oh. Fundamental, kaya lang, may kaso nga lang ito si XRP. Maganda naman ang fundamental nito ni XRP. Tingnan dito. 1.5, marami nang sasalo nito kay XRP. 1.5, 1. Yan, maraming sasalo yan dyan. Yan lang at wala namang ganong maliban sa trade war. Doon lang tayo nagbe-base sa technical analysis, sabay sa mga online news. Doon lang tayo para makasakay lang tayo sa mga galaw ng market sa ngayon sa crypto. At yun lang, maraming salamat sa panonood nyo. Sana mag-subscribe kayo para mapalaki natin ang ating channel. Thank you.